Mga kapuso, ibinalita po namin kagabi yung tungkol sa aso na itinuturing na bayani matapos niyang iligtas ang dalawang bata mula sa pagkakabundol. Tila instant celebrity ngayon ang aso. Ang mensahe ng paghanga at simpatiya bumuhos. Narito ang pagtutok ni Victoria Tulan. Naiyak raw ang ilang manonood ng matunghayan ng sinapit ng mukha ni Kabang, ang aso sa Zamboanga City, matapos ibuwis ang sarili para masagip ang dalawang bata sa pagkakabundol. Tinalo ni Kabang ang isang humaharurot na motor para raw mailigtas ang dalawang bata. Pero sa kanyang ginawa, nawasak ang mukha niya ng maipit sa gulong ng motor. Pinag-uusapan ngayon sa Twitter ang ngayon itinuturing na hero dog. Bumuhos sa mga mensahe ng simpatya at paghanga sa aso. Meron ding nanawagan ng tulong para kay Kabang. Isang concerned citizen pa nga ang direkta nag-email sa GMA Feedback kagabi. Nababahala raw siya dahil posibleng maimpeksyon ang mukha ng aso dahil exposed ito. Kanina, sinundo ng mga tauhan ng Zamboanga City Veterinarian si Kabang. Dinala ang hero dog sa City Pound. Tila naging instant celebrity dog ang aso. Pinagkaguluhan siya at todo ang pagkuha ng litrato sa kanya sa naturang tanggapan. Nilagyan muna ng antibiotic ang kanyang sugat bago lagyan ng dressing para matuyo. Leslie, very good! As of the moment, we are closely monitoring yung condition niya. May mga supplement man siya binibigay sa kanya. So, yun lang po. Okay yung condition niya ngayon. Pag-aaralan pa raw ng mga doktor ang pwedeng gawin para makatulong sa paghilom ng sugat ni Kabang at para mapagaan ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Pero kung nooy tinangka raw isa ilalim sa euthanasia o mercy killing si Kabang dahil sa kanyang kalagayan, hindi na raw ito gagawin sa isang hero dog. Hero man ngayon si Kabang, as considered as hero. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Nagsorry ang sports programming network na ESPN sa bagong sensation ng NBA sa Amerika na si Jeremy Lin. Kaugnayan ng tatlong nakakainsultong pahayag o mga komento laban kay Lin. Sumaimpapawid po yan sa ilang media outlet ng ESPN. Sa pahayag ng ESPN sa kanilang website, sinabi nilang sinuri nila ng gusto ang mga sumaimpapawid na mga insulto. Matapos nooy sinisante na raw nila ang taong may pananagutan sa isa nilang headline. Suspendido naman ng 30 araw ang news anchor nila na dawit din sa usapin na yan. At nilinaw naman ng ESPN na hindi nila empleyado ang isa pang nasa sangkot na komentarista sa radyo. Giniit ng ESPN ay pinagmamalaki nila ang tagumpay niyan si Lin na yan. Dahil sa nangyari, lalo pa raw pagbubutihin ng ESPN ang kanilang pagbabalita. Chika Minute! Hindi lang sa YouTube, humahataw ang kapuso singing sensation na si Julian San Jose. Pinag-usapan din sa Twitter ang araw na ipinangalan sa kanya ang Julian San Jose Day na nag-worldwide trending pa sa naturang social networking site. Makichika kay Aubrey Carampel. Tanghaling isang YouTube sensation dahil sa pagiging viral ng kanyang super bass cover sa YouTube na umabot na sa mahigit 13 million views. Twitter naman ang in-invade ni Julian San Jose. Trending topic worldwide kahapon ang Julian San Jose Day. At hanggang ngayon nga, trending topic pa rin ito sa Twitter Philippines. Nagulat nga raw si Julian nang malaman ito matapos niyang pumirma ng kontrata bilang isang recording artist ng GMA Records. Hindi ko rin po ina-expect na magte-trend po din talaga. Well, salamat din po sa sa mga fans, sa mga supporters po na nagte-trend. And ayun po, thankful po ako sa kanila and sobrang nakaka-flatter po yun. Kahapon, nirecord na rin ni Julian ang unang track para sa kanyang first solo album na siya ring theme song ng pelikulang pagsasamahan nila ng ka-love team na si Elmo Magalona na Just One Summer. Magsisimula na nga raw silang mag-shooting sa March. Excited ka na rin? Oo naman po, and at the same time, kinakabahan din. Kasi syempre, first movie po namin ni Elmo together. Si Julian din kasama si Derek Monasterio ang napiling kumanta ng theme song ng pelikulang pinagtatambalan naman ni Rian Ramos at Aljura Brenica na may Kontrabida Girl. Sa daming araw ng blessings na dumarating sa kanya, walang duda na talagang it's a Julian San Jose Day.
Ginagawa ko lang po yung best ko para ma-entertain po yung mga tao. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal at support na binibigay niyo po sa akin. And kung wala po kayo, wala po ako dito ngayon. So maraming salamat po and spread the love. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. Nais patang magkasama sina Pangulong Aquino at si Grace Lee. Sa kuhang ito, makikita ang dalawa sa loob ng isang bookstore sa Taguig nung Biyernes ng gabi. Naglalakad sila kasama ang mga miyembro ng Presidential Security Group. Kamakailan ay nasabi ng Pangulo na matagal na siyang naghahanap ng makakatuwang sa buhay. Magiging mabuting pinuno raw siya kung meron siyang may bahay. Given the burdens of high office, it is, kung meron ka nahihingahan, kung meron ka nakakukwentuhan, kung meron ka sasabi sa'yo, okay ka pa. Eh, siyempre yung susi na expression. Matagal ko ng plano yan. College pa lang ako. Hindi lang ako sineswerte. Galit na nag-tweet kagabi si Hayden Co. Jr. kaugnay sa umano'y patunay niya ng infidelity o pagtataksil sa kanya ng ex na si Dr. Vicky Bello. Agad din naman niya itong binawi. Sabay sabing, hindi kailanman nagtaksil si Vicky. Ang detalye sa chika ni Aubrey Carampel. Pasado alas 8 kagabi nang mag-tweet si Hayden Co. Jr. kaugnay sa umano'y kanyang pruweba ng pagkataksil sa kanya ni Dr. Vicky Bello. Kalakip ng tweet ang isa tila love letter noong Oktubre kay Vicky ng isang nagngangalang Al Galang. Si Al Galang ang may-ari at direktor ng Bikram Yoga Center sa San Juan. Sa tweet ni Hayden, sinasabing si Galang ang yoga teacher ni Bello. Pero kalaunan, binawi at binura rin ni Hayden ang kanyang tweet. Nagsisisi raw siya sa kanyang ginawa. Nadala lang daw siya ng matinding galit. Bagamat totoo raw ang sulat, nagkausap na raw sila ni Vicky kaugnay rito. Naniniwala siyang hindi nakarelasyon ni Vicky ang yoga instructor. Sa mga sunod na tweet ni Hayden, sinabi rin niyang nagkausap na sila ni Galang at nagkapatawaran. Giit ni Hayden, hindi kailanman nagtaksil sa kanya si Vicky. Sa ulat ng pep.ph, inamin ni Galang na nagpadala siya ng sulat kay Vicky. Pero wag raw ito masyadong malisyahin dahil dati na raw siyang sumusulat ng mga ikanyay words of encouragement sa celebrity doctor. Nilinaw din ni Hayden ang umano'y ugnayan nila ng celebrity na si Nancy Castiglione. Hindi raw totoong nag-date sila o nagkarelasyon. Mariin niyang iginiit na walang kinalaman sina Al at Nancy sa hiwalayan nila ng celebrity doctor. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Dr. Bello. Nangako na raw kasi sa isa't isa ang dating magkasintahan na hindi na magkukomento pa sa mga issue tungkol sa kanila. Si Hayden naman, tuluyan na raw bibitawan ang kanyang Twitter account, sabay sabing iiwan na rin ang mundo ng showbiz. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. And that concludes our chikahan for tonight. Tutok uli bukas for more of the hottest showbiz news dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.